nakatago ba kayong ginto at lumang mga alahas, mga gamit na hindi na kailangan? Kumonsulta sa tinatawag na pickers para ang mga tagong yaman sa inyong tahanan mapakinabangan at pagkakitaan. Invitational medal sa selebrasyon ng 1946 Independence Day ng Pilipinas. Postcard na may larawan ng luneta noong 1908 kung kailan wala pa ang rebulto ni Rizal. First day cover ng isang envelope na may pirma ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1986. Isama pa riyan ang mahigit 600 mga barya at mahigit 700 piraso ng mga papel na pera. Ilan lamang ang mga ito sa mahigit 5,000 piraso ng mga antikong bagay na nabili ni Dominic. Ang kabuuang halagang araw ng kanyang koleksyon aabot na ng mahigit 2 milyong piso. At maari pang dumoble ang halaga ng lahat ng ito kapag naibenta niya. Si Dominic kasi isang picker o yung mga nagbabahay-bahay para maghanap ng mga inaakala nating patapon na pero pwede palang pagkakitaan. Number one, kailangan mo pera para may pambili ka. Halos lahat ng kinokolekta may catalog. Tapos lente para makita mo yung mga kung coins, flashlight para makita mo yung mga sirak. Ang isa raw sa pinakamahirap na transaksyon ang pagbabahay-bahay. This is from my grandfather. I-preserve ko muna. May ibang tao iisipin, ayaw ka nilang kausapin. Tapos kung gusto man nila pakawalan, masyadong mahal na kahit sa'yo, kung ibebenta mo, hindi ka kikita. Kung itatago mo sa sarili mo, alam mo naman may makukuha kang mas mura. Sa antique shop na ito sa Plaridel, Bulacan, makikita ang mga nabili at ibinibenta ni Patrick. Halos 12 taon ng picker. Ito yung pinaka-favorite ko ngayon so far. Ito pa lang yung gamit na kakaiba. 1800s ang disenyo raw nito. At taong 1960s nung nagawa. Nabili niya ito sa halagang 20,000 at ibinibenta niya ngayon sa halagang 30 hanggang 40,000. At sa araw na ito, sasamahan namin si Patrick na mag-house to house sa bayan ng Pulilan sa Bulacan para mangalap ng mga tagong yaman. Lalagay dito yung bigas, babagsak doon, iikutin. Una nilang pinasok ang bahay ni Lola Felicidad. Para magkapera. Ito yung kabyawan. Agad nilang nakita ang isang kabyawan o panggiling sa tubo na yari sa bato. Sa klase raw ng batong ito, maaring nasa 70 taon na raw ang tanda nito. Sabi nyo na 20 million tawad, 30,000 ako. Nagtawaran muna sila sa presyo hanggang... Tanungin mo na yung mga kapatid nyo para... Itatanungan ko pa nga sila. Yung mga nagla-landscape, pag nagbenta sila ng ganito, more on accent na lang sa garden. Isa pa sa gusto na raw idispatcha ni Lola Felicidad ang mga babasaging basong ito. Wala ka bang Voltes 5 dyan? Baka may Voltes 5 kang kwan. Ha? Yun, mahigit 6 million Voltes 5 yun eh. Pwede niya. Pagkara ng nyong. Pangalan pa. April 25, 1933. Kasi nagkaka-value pa to dahil nag-survive siya ng 80 years. So kalawag na lang. Matapos ang ilang oras, Bali, nasarado na namin 4,000. Maraming salamat at siyensiya ako nagkaroon ako ng pera. pero masaya rin sina Patrick dahil doble raw ang presyo kapag naibenta ito sa mga kolektor. Subalit hindi lahat pera ang tingin sa mga collector's item. Itinuturing din nila ang mga ito bilang pilas sa kasaysayan. Si Pastor Jerry, pinamanahan ng kanyang amang veterano noong World War II,
ng isa raw katana o samurai sword. Halos nababalot na ito ng kalawang dahil sa kalumaan. Kapansin-pansin din ang mga disenyo, katulad ng mga bulaklak at dahong ito. Meron din itong kadena sa kanluban o cover na tila yari sa brass. May mga hugis diamante ito sa gitna, pero natatanggal na ang ilang parte sa hawakan. Nung buksan, may mga nakaukit na tila mga letra at numero sa salitang Hapon. Tinatayang 15th century nung unang ginamit ng mga Hapon ang katana o samurai sword. Matataas na pinunong mandirigma o samurai kung tawagin ang gumagamit nito sa pakikipaglaban. Sagrado itong maituturing dahil kumakatawan sa dangal ng mga mandirigma. Taong 1945 nung nakuha raw ito ng ama ni Pastor Jerry sa isang sundalong Hapon sa Montalban, Rizal. My father is a soldier. Mapping up operation, nakakuha niya ng pansin, mayroong isang nakusubasog na Japanese soldier. Ang atensyon, nakita niya yung samurai. So, tinigilan niya. Habang yung mga kasama ay tumatakbo, kinuha niyan pagkatapos ibinaon niya. Hanggang ibilin na ito sa kanya bago ito binawian ng buhay. Batid man ni Pastor Jerry ang halaga nito sa kanyang ama bilang veterano ng gyera, wala siyang balak itong itabi o ipagbenta. Sa halip, gusto niyang maibalik ito sa tunay na may-ari. Dahil dito, pinasuri muna namin sa isang samurai sword collector kung katana nga ba ang hawak ngayon ni Pastor Jerry. Masasabi ko na siya yung tinatawag na Showato. Showato, ito yung mga swords na gawa ng era na yon. That is between 1923 to 1989. Yung makikita mo rito is ito yung sakura or cherry blossoms. Ito naman yung kuchigane. Mahirap natin malaman talaga kung anong klaseng blade to kasi medyo nangalawang na siya, no? Pero meron mga sword polishers na pwedeng ibalik sa pristine condition tong blade na to. Pero medyo mahal yung magagastos. Posible rin daw na isang matangkad na tao ang nagmamay-ari nito. Kung si Aldwin ang tatanungin, maaring umabot ng 20 hanggang 40,000 piso ang halaga nito ngayon. Pero napansin niya ang isang mahalagang parte na nawawala, ang tassel o palamuti sa dulo ng hawakan nito. So ito yung putol na tali. Ito yung nagsasabi na kung anong rank ng officer ang may-ari nito. Ang mga nakaukit naman sa katana, ipinabasa namin sa isang Japanese professor sa UP Asian Studies. It says Hiromitsu. It could be a name of a maker. Showa 18 nen, 1943 June. Perhaps the date of manufacturing. Ang nasabing manufacturer ng samurai sword, isa pala sa mahigit 200 swordsmiths o gumagawa ng katana sa probinsya ng Seki sa Japan noong World War II. Sa kabila nito, minabuti pa rin ni Pastor Jerry na dalhin ito sa Japanese Embassy sa Maynila. Bagamat hindi kami pinahintulutan na kuna ng pagsusuri, ipapadala ang litrato ng samurai sword ni Pastor Jerry at pilit nilang tutuntunin ang tunay na nagmamay-ari nito. Dahil dito, umaasa si Pastor Jerry na sa lalong madaling panahon, maibabalik ang katanang ito sa pamilya ng sundalong Hapon na katulad ng kanyang ama, nakipaglaban din para sa kanyang bayan.